Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Pabati na rin ang isang manigong bagong taon sa ating lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rosette. 32 years old at nagtatrabaho bilang audit officer sa isang international company na nakabase dito sa Makati. Avid listener na talaga ako ng programa ninyong Barangay Love Story since pandemic at ngayon lang ako naglakas ng loob na mag-email ng aking istorya sa inyong istasyon. Bago ako magpatuloy ay gusto ko lang ding sabihin na ang pinaka-paborito ko sa lahat ng mga istorya na tinatampok ninyo ay yung pong tungkol sa pamilya. Relate kasi ako lalo na katulad ng iba nating letter sender ay hindi rin perpekto ang pamilyang kinabibilangan ko. Nakakalungkot lang dahil sa tingin ko ay pinakamalala na yung sa amin. At kung tatanungin ninyo ako kung gusto ko pa ba sila na maging pamilya sa susunod na buhay ay sasabihin ko talagang hindi na. Kahit na hindi na nga ako mabuhay kung meron pang susunod ay ayos na ayos lang. Magsisimula ang lahat noong 2018 kung saan ay paalis ang tatay kong itago na lang natin sa pangalang Noel para mag-OFW sa Italy. Aileen, nahanda mo na ba mga damit ko? Yung mga isasama sa maleta, nalagay mo na ba? Oo, nilagay ko na. Talaga lang ha? Kung ayaw mo maniwala, iditignan mo. Titingnan ko talaga. Oh, wala rito yung paborito kong damit. Nandyan. Wala nga. Tingnan mo. Halika rito, dali. Ay, teka, huwag mo namang guluhin yung mga nakatupi. Paanong hindi guguluhin? Hinahanap ko nga rito yung sinasabi mong damit ko na nandito. Alin ba kasi yon? Oh, kita mo na? Wala talaga rito yung paborito kong damit. Kahit kailan ka talaga, wala kang kwenta. Sobra ka namang magsalita. Sobra raw. Totoo naman sinabi ko ah. Oh, pagbuksan mo yung kumakatok. Oo na. Anak, ikaw pala. May kailangan ka ba sa amin ng papa mo? Tatawagin ko lang po sana kayo para sabihin na nakapagluto na ako ng tanghalian natin. Kaya lang, hindi pa ako nakakalapit sa pinto naririnig ko na yung sigaw ni Papa. Ay, ganun ba? Wala yun. Nag-uusap lang kami. Anong nag-uusap? Hindi tayo nag-uusap kasi itatanga-tanga ka. Noel naman. Hindi mo ko dapat pinagsasalitaan ng ganyan sa harap ng anak natin. At bakit hindi? Nahihiya ka? Ewan ko sa'yo. Ano po bang problema? Yan kasing nanay mo, pinag-iimpake ko ng mga damit at gamit ko. Tapos hindi pa pala nalalagay yung paborito kong damit sa maleta. Sabi na nandyan na raw. Oh, nung hinanap ko, wala naman. Bakit kasi hindi na lang ikaw ang mag-empake para alam mo kung ano-ano yung mga ilalagay mo? Ayoko nga. Nakakatamad kayong gawin yan. Tsaka ikaw yung babae. Dapat ikaw gumawa niyan. Mali naman po yata yung katwiran niyo, Pa. Anong mali doon? Sige nga. Kahit na si Mama ang babae, kayo naman yung aalis. Siguro dapat, imbis na pagalitan niyo siya at pagsalitaan ng kung ano-anong masasakit at hindi magaganda, tulungan niyo na lang siya para alam niyo rin kung ano yung mga dadalhin niyo. Akala ko ba matalino ka? Po? Akala ko matalino ka. Kasi graduate ka naman ng kolehiyo at may maayos na trabaho. Pero bakit parang pulpul ka rin mag-isip katulad ng mama mo? Sobra naman po kayo magsalita. Hindi ako sobra. Kayo ng mama mo, masahol pa sa bugok mag-isip. Alam niyo, hindi na talaga tama yung pananalita niyo sa amin ni Mama, ha? Hindi porke tatay ko kayo, hindi ko na kayo papatulan. Sumusobra na kayo. Rosette, huwag ka nang sumagot. Bakit hindi po? Grabe magsalita yang si Papa. Akala mo kung sino? Hindi naman talaga ako kung sino sa pamamahay na to. Baka nakakalimutan mo na ako ang nagpapasok ng pera rito.
Ako nga ang nagpaaral sa'yo at nagtaguyod sa pamilya natin. Bakit niyo po sinusumbat sa akin yan? Bilang padre de pamilya, responsibilidad niyo naman talagang buhayin kami. Aba, Totoo naman po yung sinabi ko. Saka baka nakakalimutan niyo rin. Simula nang makapagtrabaho ako, ako na ang nagbabayad sa lahat ng gastusin natin dito sa bahay. Dahil panay sideline lang kayo sa trabaho niyo sa auto supply. Kung kailan lang kayo sipagin, saka lang kayo pumapasok. Pasalamat na lang kayo kasi kaibigan niyo yung may-ari kaya hindi pa rin kayo tinatanggal hanggang ngayon. at sinusumbat mo naman sa akin ngayon yung bagay na yan? Bakit po hindi? Nauna kayong manumbat. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Yang anak mo ang pagsabihan mo. Iba rin tabas ng dila. Bastos. Akala mo hindi magulang kausap. Kung bastos ako, kanino pa ba ako magmamana? Sa inyo lang naman ako na bastos din. Anong sinabi mo? Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Rosette, huwag mo na sabing sagot-sagutin ng papa mo. Si Papa naman po ang nauna. Kahit na. Kaya namimihasa siya na pagsalitaan tayo ng hindi maganda kasi lagi niyong pinalalagpas. Wala rin naman patutunguhan kung papatulan ko pa. Mabuti pa kumain ka na doon, Noel. Baka gutom lang yan. Mabuti pa nga kumain na ako kaysa makipag-usap sa inyong magnanay. Kumain ka na rin doon, anak. Tatapusin ko muna itong pag-iimpake ng mga damit ng papa mo. Ayaw ko pong kasabay kumain si Papa. Tutulungan ko na lang kayo dyan. Papadudot, hindi yun ang unang beses na trinato ng tatay ko ang aking nanay ng hindi maganda. At nalulungkot ako dahil parang hinahayaan lamang ni mama na ganon ang gawin sa kanyang pakikitungo ng magaling kong ama. Palibhasa ay hindi kami ang unang pamilya ni Papa. Pangalawa lamang kami matapos niyang makipaghiwalay sa una niyang kinasama kung saan ay nagkaroon sila ng isang anak, ang ate ko. Hindi ko na matandaan kung paano nagkakilala ang mga magulang ko, Papa Dudut. Basta sinabi lang ng nanay ko na hiwalay na ang tatay sa dati niyang kinakasama. Nabuntis siya sa akin at sa bunso naming lalaki at nagsimula na silang magsama. Kaya lang, umira lang pagiging babaero ng tatay ko. Ilang beses na namin siyang nahuli ng mama ko kaya naging on and off ang pambababae niya. At hanggang sa bago siya umalis noong 2018 para magtrabaho sa abroad. Malakas ang kutob ko na ang pinakadahilan ng pag-iibang bansa niya ay upang sundan doon ang babaeng kursonada niya sa auto supply na pinagtatrabahuhan niya. Nabanggit kasi niya isang beses sa amin na plano nung magpunta sa Italy tapos ay makaraan lang ang isang buwan ay nagulat kami nang binalita niya sa amin na aalis din siya. Mabilis na lumipas ang 4 na taon, 2022 na noon at ni minsan simula nang umalis si Tatay Papa Dudut ay hindi pa siya umuwi sa amin para magbakasyon. Hi Ma, nandito na po ako. Oh, anak. Magmano ka muna. Mano po? Kumusta? Late ka na namang nakauwi. Na-traffic ka ba? Opo, grabe na talaga rito sa Pilipinas. Ang lala na ng traffic. Kaya nga Napanood ko sa 24 oras kanina. Bumper to bumper na naman daw lalo dun sa may EDSA. Maupo ka muna dali. Sige po. Siguradong gutom ka na. Ipaghahain kita para makakain ka na. Wag na po kayong tumayo. Mamaya na po ako kakain. Ha? Bakit mamaya pa? 10:00 na ng gabi. Medyo busog pa naman po ako. May pa-pizza po sa office kanina. Pinamerienda nung nag-birthday. Nakarami rin ako ng kain kasi paborito ko yung flavor. Kaya busog pa po ako. Sigurado ka? Opo. Baka nga hindi na rin ako kumain pero pag nagutom ako, kakain po ako, promise. Sige, promise yan ha? Opo, Ma. Ayoko nang nalilipasan ka ng gutom lalo na may pagkain naman tayo. Huwag po kayong mag-alala. Takot kaya magutom tong anak nyo. Dapat lang. Kahit na sumasala tatay nyo sa pagpapadala, sinisiguro kung may budget yung pagkain natin. Hindi na naman po ba nagpapadala si Papa? Yun na nga anak. Katatapos lang namin mag-usap. Ngayon lang bago ka dumating.
Nagsabi na magpapadala raw muna siya sa nanay niya dun sa Bicol para matapos na yung bahay nila. Panay daw kasi reklamo yung nanay niya na lagi na lang daw tayong inuuna. Nakalimutan na raw yata sila dun. Grabe naman sa nakalimutan. Saka natural, dapat naman talaga tayong unahin ni Papa dahil pamilya niya tayo. Ayun na nga, pero pamilya rin naman niya yung nanay niya. Tsaka kilala mo naman ang papa mo, hindi rin nun matitiis yung magulang niya. Pero bakit mawawalan po tayo ng padala? Sa lagay, ibibigay niya lahat ng sweldo niya kina Lola? Hindi rin naman. Pero yung dati niyang kinakasama, nangihingi rin ng sustento. Tsaka yung isang pinsan ng tatay mo na sobrang close niya umuungot ng pa-birthday sa anak niya magdedebu. Tatay mo na lang daw magbayad ng venue, kahit yun na lang daw ang regalo. Sobra naman po yun. Hayaan mo na lang. Hindi lang ako makapaniwala na hahayaan ni Papa na walang maipadala sa atin para may maibigay siya sa iba. Mabuti sana kung ngayon lang niya ginawa sa atin na sumablay sa pagpapadala. Sa loob ng 4 na taon niya dun sa Italy, mabibilang sa mga daliri ko sa kamay kung ilang beses pa lang siya nagpadala ng pera sa atin. Malapit na tuloy akong maniwala na imbento lang niya yung mga dahilan niya. Anong ibig mong sabihin? May kutubo ako na sa ibang tao niya ginagastos yung pera niya. 'Di ba kasama niya sa trabaho yung babaeng kursunada niya na katrabaho rin niya dati sa auto supply? Ayoko sanang isipin na may milagro silang ginagawa dun, pero kilala naman po natin si Papa. Sa totoo lang, matagal lang sumagi sa isip ko yan simula nang gustuhin niyang sumunod dun sa Italy. Nakakainis talaga si Papa. Hindi niya na kayo nirespeto. Hayaan mo na, anak. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon gampanin pa rin niya ang pagiging tatay sa inyo. Hindi ko na naman mababago yung ugali niyang yan. Mukha nasa dugo na talaga niya ang pagiging babaero. Ang hirap pa rin hayaan, Ma. Basta ako, nagpaubaya na lang nung paulit-ulit niya na akong niloloko. Pero hindi niyo pa rin siya nagawang hiwalayan. Hanggang ngayon, tinitiis niyo pa rin yung ugali ni Papa. Bakit po ganun? Kayo lang naman ang kapatid mo ang iniisip ko. Lalo nag-aaral pa kayo nun. Kaya nga nung nagdesisyong umalis ang papa mo papuntang Italy, nakahinga ako ng maluwag. Kasi hindi ko na siya makakasama araw-araw dito sa bahay natin. Pero ewan ko pa rin po. Ano bang ewan mo pa rin? Wala po. Siguro hanga lang ako sa inyo dahil natiis niyo ugali ni Papa. At kahit na hanggang ngayon hindi pa rin maayos trato niya sa inyo, pinagpapasensyahan niyo pa rin siya. Nagpaubaya lang naman ako. Pero hindi pa naman ako manhid. Aminado ako na nasasaktan at nalulungkot pa rin ako sa trato sa atin ng papa niyo. Lalo na sa'yo, anak. Pero wala akong hindi kayang tiisin. Mapanatili lang na buo ang pamilya natin. Papadudot awang-awa ako sa mama ko sa tuwing nagsasabi siya ng nararamdaman niya tungkol kay Papa. Sa kabila ng lahat ay hindi naman niya ito magawang hiwalayan. Kahit na may hinala na kami na ang pinakadahilan kung bakit hindi kami inuuwian ng tatay namin ay dahil sa babae nito ay pinagkibit balikat lamang ni mama ang lahat. At kahit na sinabi niya na ang mahalaga na lamang ay ang sustento ni Papa ay hindi pa rin namin yon ganong kadaling nakukuha sa kanya. Tumungtong na ako sa edad ko kung saan ay napagod na lamang akong intindihin ang mga magulang ko. Kumbaga nagsawa na lamang akong mangunsume sa tatay ko at sa pagiging babaero niya. Siguro nga papadudot ay may bahagi sa akin na tinanggap na lamang na hindi ko na mababago ang pagiging taksil ng tatay ko sa nanay ko. At tungkol naman sa nanay ko na martir at mapagtiis, masasabi ko na minsan pinababayaan na lang din siyang magdusa sa sitwasyong pinili niya. Sa sitwasyon na pinili niyang magdusa kapiling si tatay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, alam kong hindi perpekto ang pamilya namin pero pakiramdam ko ay sumobra naman sa pagiging despalinghado. Bukod kasi sa pagkakaroon ng tatay na unfaithful at hindi nagsusustento sa amin ng maayos. Nanay na martir at hinahayaan ng sarili na ituring na backup ng tatay
Habang inaalila ay meron din akong kapatid na freeloader o yung bang palaasa, palamunin at tamad. 25 anyos na noon ang kapatid kong lalaki pero wala akong natatandaan na nagkaroon siya ng matinong trabaho sa kadahilan ng takot mag-isa o sumubok ng ibang mapapasukan nang hindi kasama doon ang mga barkada. Sumuko na nga lang si mama sa pangangaral at pagmomotivate sa kanya. Kaya sa uli ay hinayaan na lamang sa bahay na tumambay-tambay. Isang gabi, nakatanggap ako ng long distance call mula kay Papa at laking gulat ko na galit ito sa akin, Papa Dudut. Ano yung sinumbong sa akin ng kapatid mo? Pinagalitan mo raw siya nung hindi siya nagsaing kagabi. Tapos nagagalit ka rin daw sa kanya at sinasabihan mo siyang tamad? Tamad naman po talaga siya eh. Saka sinong di magagalit na pati pagsasaing, inaasa niya pa rin sa amin ni Mama. Wala ba siyang mga kamay? Palibasa, sinanay niyo kasi. Anong sinanay kong pinagsasabi mo? Totoo naman masyado niyong inispoil. Lahat na lang ng ginagawa niya tama sa paningin niyo. Ayan, nasanay. Parang wala nga ako natatandaan na pinagalitan o pinagsabihan niyo man lang yung kapatid kong yun. Kaya lumaking sutil at palaasa sa amin ni Mama. Oh, tapos ngayon nanunumbat ka na dyan. Hindi ako nanunumbat. Saka bakit ba lagi niyong sinasabi na nanunumbat ako kung totoo naman na ako yung nagpapasok ng pera sa bahay natin? Ako yung nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain. Baka nakakalimutan mong nagpapadala rin ako sa inyo. Ay syempre, hindi po namin nakakalimutan yung padala nyo na madalas kulang at wala pa nga. Sumusobra ka na talagang babae ka. Manang-mana ka sa mama mo. Buti na lang nagmana ako kay Mama at hindi sa inyo dahil ewan ko na lang talaga. Pasalamat ka, nandito ako sa ibang bansa. Kundi nakatikim ka na talaga sa akin. Napakabastos mo. Kung bastos na ako, kumusta naman yung paborito nyong anak? Tamad na nga, palamunin pa. Dapat siguro siya yung pinagsasabihan nyo imbis na ako. Kasi alam ko mga responsibilidad ko sa pamamahay na to. Pag nakauwi na ako dyan, malalaman mong hinahanap mo. Wala po akong dapat malaman. Baka kayo meron. At ano naman yon? Maging responsableng tatay sa amin at kinakasama kay Mama. Ay, talaga naman. Ibababa ko na po yung tawag. Inaantok na ako. Sandali, kinakausap pa nga. Bukas po yan. Ano nangyari? Wala po. Anong wala? Umiiyak ka nga. Tsaka, papa mo ba yung kausap mo sa cellphone? Opo. Tumawag siya sa akin. Patulog na ako para lang pagalitan. Bakit naman niya ginawa yun? Yung magaling ko kasing kapatid, nagsumbong lang naman kay Papa na pinagalitan ko raw siya nung hindi nakasaing kagabi. Totoo naman yun, nagalit ako dahil pag-uwi ko wala pang pagkain. Di ba? Masama pakiramdam niyo nun. Tapos siya, busy lang sa paglalaro ng mobile games. Ako pagod din, galing sa trabaho. Gutom na ako noon, kaya nagalit ako. Ako naman na may kasalanan nun. Wala po kayong kasalanan. Sabi ko nga, masama pakiramdam niyo, di ba? Saka, alam naman niya yun. Palagi siyang nandito sa bahay eh. Ano, sa lagay, hindi niya napapansin? Ang hirap kasi sa kapatid ko, masyado niyong sinanay ni Papa. Lalo na si Papa, kasi paborito niyang anak yan. Hindi naman siguro. Ano pong hindi? Halatang halata naman kay Papa na palagi niyang pinapaboran yung kapatid ko. Pero pag ako, kulang na lang itakwil niya. Ano pang sinabi sa'yo ng papa mo? Marami. Puro masasakit. Pero hindi ko naman siya masisisi kasi sinagot ko rin naman siya. Kaya nga dapat na nahimik ka na lang. Hindi ko po kaya. Lalo na nasa katwiran ako, Ma. Oh, kaso nagkakasakitan kayo ng papa mo. Masakit naman na po siya magsalita. Wala nang bago dun. Saka hindi po ako katulad niyo na kayang magpaubaya at magtiis sa trato niya sa akin. Sobrang unfair niya lang kasi. Mas kampi pa siya sa kapatid ko na tamad at walang pakiramdam. Noon pa lang kasi gusto na ng papa mo magkaanak ng lalaki. Kaya nga tuwang-tuwa yun nung sinilang ko yung kapatid mo. Nandun na po tayo. Pero anak din naman niya ako. Kaya sana pantay yung trato niya sa amin. Lalo na sa akin na palaging sumasalo sa kakulangan niya sa pamilya natin bilang padre de pamilya.
Kaya nga di ko na rin napigilan pagsabihan siya na dapat maging responsable siya sa atin eh. Sinabi mo talaga sa kanya yon? Opo, para alam niya. Sa tingin ko, alam naman ng papa mo yon. Pero hindi lang niya matanggap. Alam niya pero wala lang talaga siyang pakialam. Ayos lang na hindi siya makapagpadala sa atin ng regular kasi may iba siyang sinusustentuhan dun sa ibang bansa. Saka nandito naman ako para sumalo sa mga pagkukulang niya. Pero hindi niya ba naisip na nakakapagod na? Paano na lang kung wala na ako? As in, ngayon mismo, paano po kayo ng tamad kong kapatid? Papadudod sobrang sama ng loob ko sa tatay at kapatid ko ng mga panahong yon. Para nila akong pinagtulungan. Masakit din sa akin na pinaramdam ng sarili kong ama na mayabang ako dahil may trabaho ako at tumutulong sa mga pangangailangan namin sa bahay. Pakiramdam ko tuloy na mga panahong yon ay napakawalang kwenta ko kahit na ginagawa ko naman ang lahat para itaguyod ang pamilya namin. Bagay na hindi nagagawa ng maayos ng sarili kong ama. Simula ng gabing yon ay nagising ang natutulog kong galit para sa tatay ko. Feeling ko ay nagsama-sama na lahat ng mga sama ng loob ko. Simula papadudot ng pabayaan niya kami at ng babae siya. Naging malayo din ang loob ko sa kaisa-isa kong kapatid dahil halatang paborito siya ng tatay namin. At ang tanging kakampi ko na lamang sa bahay ay ang mama ko. Sa kanya ko sinasabi lahat-lahat. Pero noong nag-2024, aminado ako na nalimitahan ako sa lahat ng bagay. Papadudot hindi rin kasi nakagagaan ang loob ko. Lalo na at nakikita ko na mabigat din ang pinagdaraanan ni nanay mula sa tatay kong wala naman sa hulog at walang pakialam sa amin. Gusto mong gawin ko, Noel? Hindi ko alam. Pati ba naman yung tinatanong mo pa sa akin? Wala ka bang sariling utak? Ano namang masama sa pagtatanong? Masama kasi lagi ka na lang ganyan. Ewan ko sa'yo. Tinatanong ka lang na maayos kung ano-ano nang sinabi mo sa akin. Gusto mo babaan kita ng cellphone? May sakit na nga ako, gaganyanin mo pa ako. Ano ba kasing nararamdaman mo? Sabi mo lang masakit ang katawan mo pero wala ka namang trangkaso. Wala naman talaga. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, nawawala naman yung sakit pero bumabalik din. Akala ko nung una dahil lang sa bigat ng trabaho. Pero hindi eh, pabalik-balik na. Tapos lagi rin ako nahihilo. Naiinis na nga ako eh. Sinubukan mo na ba magpatingin sa doktor dyan? Hindi pa. Tsaka mahal dito. Nangihinayang ako sa gagastusin ko. Noel naman. Kung may nararamdaman ka na hindi na nadadala ng gamot, pumunta ka na sa doktor. Hindi ka ba nakakaintindi? Sinabing mahal dito magpagamot. Anong gusto mong gawin ko? Wala naman akong kapangyarihan para pagalingin ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Napaka-pilosopo mo. Ayaw na kitang kausap, lintik ka. Teka sandali! Ma, si Papa po ba yung kausap niyo? Oo. Kaso binabaan na ako ng tawag. Nainis yata sa akin kasi akala pilosopo ko. Patawarin yan si Papa eh. Bakit naman? Ayaw niya ng pinipilosopo tapos siya laging pilosopo sa mga sagutan. Galit sa sariling multo. Hayaan mo na yung tatay mo. May pinagdaraanan din kasi. Talaga po? Oo. Dumadalas ang tawag sa akin na panay ang daing na marami raw masakit sa katawan niya. Una yung tagiliran, tapos mga buto-buto niya. Yung sa tuhod, sa paa rin, namamaga pa raw. Hirap daw siyang lumakad tapos madalas hinahapo. Hala, na paano kaya yun? Yun ang hindi ko masagot. Ano pong sinabi niyo? Sabi ko magpatingin sa doktor doon para malaman kung ano nangyayari sa kanya. Kaya lang tong tatay mo nanghihinayang sa perang gagastusin. Mahal daw kaya ayaw. Ang pinag-aalala ko, pabalik-balik na yung nararamdaman niya.
Hindi na kaya ng mga iniinom niyang gamot. Si Papa talaga oh. Mas maganda nga na makapagpatingin siya sa doktor para tama yung reseta niyang gamot. Hindi yung basta-basta lang siya umiinom, masama rin yun sa kidney natin. Kaya nga, anak. Ay, sa totoo lang hindi ko na alam ang gagawin sa papa mo. Masyadong matigas ang ulo. Matagal naman na pong ganyan si Papa. Kaya lang, ewan sa dahilan niya na namamahalan siya, pero may pambigay siya sa babae niya doon. Parang hindi naman yata patas yun. Hindi naman natin sigurado kung sa babae nga niya napupunta lahat ng sweldo niya. Kahit hindi tayo sigurado, malakas pa rin po kutob ko. Tingnan nyo, ni minsan ba umuwi siya rito sa atin para magbakasyon? Hindi naman, di ba? Tapos, dyan sa pagpapadala, sala sa init, sala sa lamig. Kumbaga, panapanahon. Pero kapag may kailangan siya sa atin, lalo na sa inyo, akala mo kung sinong hari mag-utos. Ura-urada pa gustong gawin. Nakakainis na talaga si Papa. Pag naaalala ko yung mga ginawa niya sa atin, lalo lang nadadagdagan yung galit ko sa kanya. Kaya lang, tatay mo pa rin siya. Hindi ka dapat nagtatanim ng galit sa kanya. Kahit tatay ko siya, wala naman po akong maitanim na pagmamahal para sa kanya. Meron pala, pero pang-unawa na lang at malapit na ring mawala. Kundi dahil lang talaga sa inyo, baka matagal ko nang hindi kinausap si Papa. Hindi rin naman kita masisisi. Pero tama na yung pagsasalita mo ng ganyan sa papa mo. May nararamdaman na ngayon dun sa ibang bansa. Hindi ko maasikaso kasi malayo siya sa atin. Sus, nandun naman yung babae niya. Bakit sa'yo siya nagpapaasikaso? Rosette naman, Sorry ma, naiinis lang talaga ako. maawa ka naman sa papa mo. Sinusubukan ko naman po. Pero hindi ko lang mapigilang isipin na baka karma niya na yung nangyayari sa kanya ngayon. Papa Dudut, matapos ikwento ni Mama ang madalas na pagtawag sa kanya ni Papa para ireklamo ang mga nararamdaman nitong sakit sa katawan ay napabuntong hininga na lamang ako. Kita ko kasi na problemado ang mama ko. Bukod doon ay labis din ang pag-aalala niya sa tatay kong wala namang halos pakialam sa amin. Hindi ko lang magets na sobrahan na ba siya sa pagiging martir. At nakuha niya pa talagang isipin ang kapakanan ni Papa kahit na ni minsan ay hindi naman ito naisip ang kapakanan namin. Papa Dudut, siguro ay ganoon kapag umiibig ang isang tao. Nabubulag siya sa pagmamahal sa maling tao. Sa pagpapatuloy ng pagdaan ng mga araw ay lalong dumalas ang paglo-long distance call ni Papa. Hindi naman kasi ito makapagpatingin doon ng regular, kesyo malaki ang kailangang bayaran. At madalas niyang nirereklamo na wala na siyang sweldo, gawa ng mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Sa huli ay pareho na lamang kaming naawa ng mama ko kaya naman nag-decide na kung pauwiin dito sa Pilipinas si tatay para mapatignan namin sa doktor, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, umuwi dito sa Pilipinas si Papa noong November 2024. Pinagamot namin siya at natuklasan namin na may iba't iba siyang sakit na iniinda. Una na doon ay yung thyroid niya, diabetic din siya at may mga karamdaman tulad ng fatty liver. Mataas din ang kanyang uric acid. Kaya lagi niyang narereklamo na madalas ay sumasakit ang kanyang katawan. Hindi naman problema ang pampapagamot sa tatay ko dahil beneficiary ko siya sa insurance o yung HMO ng aming kumpanya. Kaya nga mas pinili niya na dito magpagamot para makalibre siya. Pero ang usapan, babalik pa rin siya sa abroad. Dahil hindi pa naman siya tuluyang nag-resign sa pinagtatrabahuhan niya. Kahit nagalit ako sa tatay ko ay aminado akong naaawa ako sa kanya lalo na ng mga panahong personal ko nang nakita na umaaray siya sa mga masakit na bahagi ng katawan niya. Kita ko rin ang panlulumo niya matapos naming matuklasan sa mga examination at laboratory test na ginawa sa kanya ang mga sakit niya. Naisip ko nga na hindi magiging madali ang gamutan ng tatay at tama ako dahil marami-rami ring gamot ang nireseta sa kanya ng doktor niya, Papa Dudut.
Nasaan ba yung kapatid mo, Rosette? Lumabas po yata kasama ng mga tropa niya, nag-basketball. Ganun ba? Tama lang yun, para ehersisyo na rin sa katawan. Naalala ko nung kabataan ko, ganyan-ganyan din ako. Oo nga, pero bata ka pa rin naman. Bata pa nga, kaso marami nang iniinda. Pero nagagamot pa naman daw, sabi ng doktor, di ba? Kailangan mo lang sundin yung payo nila. Tsaka inumin yung mga gamot na nireseta nila. Ayoko nang inumin yung mga gamot na yan. Nasusuka na ako dyan. Ano? Bingi ka ba? Sabi ko, ayoko nang inumin yung mga gamot ko. Bakit ayaw mo? Makakatulong nga sa'yo yun para gumaling ka. Nasusuka na nga ako. Paulit-ulit naman tayo, Aileen. Tama naman po si Mama. Makakatulong sa inyo yung mga gamot nyo para gumaling kayo. Saka ang mahal-mahal nun, hindi yun covered ng HMO ko. Binili ko yun gamit yung sweldo ko tapos hindi nyo lang iinumin? Ayan ka na naman sa panunumbat mo sa akin eh. Sinabi ko bang bilan mo ako ng mga mamahaling gamot na yon? Hindi po ako nanunumbat. Ang akin lang, sana maisip nyo na ginastusan ko kayo. Para rin naman po yun sa inyo, kaya wag na kayong magmatigas. Hirap sa inyo, daig nyo pa yung batang 1 taong gulang. Anong sinabi mo? Gusto mo talagang masampal? Sige, subukan nyo para may kalagyan kayo. Rosette, Noel, tumigil na nga kayo. Nasa harap tayo ng pagkain, no? Bakit akong pinagsasabihan mo? Yang anak mo ang sawayin mo. Dinig mong pinagbantaan ako, di ba? Hoy, Rosette! Bakit? San mo ako ilalagay pag nasampal kita dahil sa kabastusan mo? San pa ba? Eh di ipapadampot ko kayo sa mga pulis. Aba, talaga naman. Nak, wag naman sanang humantong sa ganun, no? Tatay mo pa rin. Nakita nyo bang kamuntik niya na akong saktan? Tapos gusto nyo isipin ko pa rin na tatay ko pa rin yung tao na yan? Alam nyo ba kung gaano kahirap yung pinagagawa nyo sa akin, Ma? O ano? Hindi na po kayo nakapagsalita kasi totoo. Ang tagal-tagal kong inisip na tatay ko pa rin kayo sa kabila ng trato nyo sa akin at sa nanay ko pa. Palagi ko kayong pinagpapasensyahan kasi naaawa ako sa inyo. Nung sumasala kayo sa pagpapadala sa amin, hindi kayo nakarinig ng isang reklamo mula sa amin ni Mama, di ba? Kasi may trabaho naman ako at kaya ko pa naman suportahan tong pamilya natin. Pero ibang usapan na yung tumawag kayo para lang pagalitan ako dahil mas kampi kayo sa kapatid ko. Sa huli, pinagpasensyahan ko pa rin kayo, lalo na nung dumalas na yung pagdaing nyo na masakit ang katawan nyo. Pinauwi namin kayo rito para makapagpagamot. Inasikaso kayo ni Mama mula nang tumapak kayo sa pamamahay namin. Pero ni minsan, simula nung umalis kayo para mag-abroad, hindi nyo kami naalalang uwian dito. Tapos ngayon, ginastusan ko kayo sa mga gamot nyo para lang sabihin yung hindi nyo nang iinumin kasi nasusuka kayo? Anong klaseng utak po ba meron kayo? Sagutin nyo ako! Bakit nananahimik kayo dyan bigla? Diba? Lagi kayong hindi nauubusan ng mga katwiran? Kahit nga bulok na at baluktot, tinutuwid nyo pa rin. Kasi ayaw na ayaw yung pinagsasabihan kayo. Anak naman, tama na, please. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan yung papa mo. Walang mali sa mga sinabi ko sa kanya. Saka, ayan na naman kayo sa palagi nyo akong inaawat kapag nagsasalita ako ng totoo kay Papa. Minsan, hindi ko mapigilang isipin na mas kampi pa kayo sa kanya kaysa sa akin. Hindi totoo yan. Wala akong kinakampihan sa inyo ng papa mo. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa inyo eh. Mas martir pa kayo kaysa sa mga bayani natin. Mabuti pa, matulog na po ako. Nawala na ako ng gana kumain. Papadudot 2 linggo lang ang leave ni Papa pero masasabi ko na hindi talaga mabuti ang ilang araw pa lang na pagsasama namin sa iisang bubong. Kung umasta kasi siya, akala mo ay kung sinong don sa pamamahay namin. Harap-harapan niyang inaalipin si Mama kahit na maliit na bagay tulad ng pagkuha ng tubig niya at sa pag-abot ng remote ng TV na pwede naman niyang gawin ay inuutos pa sa nanay ko. Mabuti sana kung baldado siya. Baka pwede ko pang palagpasin pero hindi naman. Madalas din silang magkampihan ng kapatid kong tamad kaya na-stress kami ng nanay ko. Sobrang sama ng loob ko dahil imbes na maging mapayapa ang pansamantalan niyang pag-uwi sa bahay ay naging magulo pa. Kaya nga hindi ko na napigilang makapagsalita ng masakit sa kanya noong minsang nagkasagutan kami. Marami ako naisip ng mga panahong yon. Una ay kung bakit sa dinami-dami ng pamilya sa mundo,
Sa ganitong klaseng pamilya pa ako napabilang. Napakamalas ko naman kung ganon. Mabilis na nagdaan ng araw, mas naging mabigat sa akin ang pananatili ng papa sa bahay. Kaya para maiwasan na uminit ang ulo ko sa kanya ay madalas akong nag-overtime sa trabaho. Para kung makauwi man ako sa amin ay tulog na sila at gano'n na lang din ang gagawin ko. Maaga rin akong umaalis upang maiwasan na magpang-abot pa kami. Tuluyan ako na wala nang pakialam sa tatay ko kahit na magkasama pa kami sa iisang bubong ng mga panahong yon, Papa Dudut. Kararating mo lang ba, anak? Ma? Opo, kararating ko lang po. Pero bakit gising pa kayo? Hinintay talaga kita. Galing lang ako sa CR, tapos narinig ko parang may nagbukas ng pinto. Kaya naisip ko na ikaw na agad yan. Okay po, pero bakit niyo po ako inantay? Gusto sana kitang kausapin. Pero kumain ka na ba? Kung hindi pa, ipaghahain kita. Wag na po, kumain na po ako. Tara po, upo muna tayo sa sofa para makapag-usap tayo. Sige, Tungkol saan po ba yung pag-uusapan natin? napapansin ko kasi na madalas late ka nang umuuwi. Tapos maaga ka aalis. Hindi ko alam kung nakakakain ka pa ba ng mabuti. Kasi hindi na kita napaghahandaan ng baon lalo sa umaga. Sa gabi, hindi mo naman kinakain yung mga pagkain na tinira ko sa iyo. Nag-aalala lang ako sa iyo, Rosette. Sorry po, Ma. Tungkol sa bagay na yan, kumakain naman po ako. Madalas nga lang sa office at lagi lang po ako umu-order kahit na magastos. Bakit nga? Pwede naman kitang ipaghandahan ng baon mo. Ayoko lang po na gawin nyo yun. Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Sa amin ng papa mo? Sa totoo lang, opo. Sinadya ko po na magpalit ng uwi at umalis ng maaga para hindi ko kayo makita at makausap. Hanggang ngayon kasi masama pa rin ang loob ko sa inyo. Naiintindihan ko naman. At alam ko malaki rin talaga yung pagkukulang at kasalanan namin sa iyo ng papa mo. Opo, pero syempre hindi ko pa rin naman po kayo kayang tiisin. Nagtatampo ako sa inyo pero namimiss ko pa rin kayo. Lalo ka na, Ma. Kasi ikaw lang naman talaga yung kakampi ko rito sa bahay natin. Kahit na minsan kinukonsinti mo si Papa at yung kapatid ko. Alam ko, ikaw pa rin yung pwede kong asahan na malalapitan pag kailangan ko. Oo naman. Sinabi ko sa iyo nung bata ka pa na hindi mo lang ako mama. Best friend mo rin ako. Kaya dapat lang na magsabi ka sa akin ng mga nararamdaman mo. Natatandaan ko nga po yan, pero may aaminin po ako sa inyo. Ano yon? Hindi na po ako masyadong nagkukwento sa inyo. Sinarili ko na lang po yung nararamdaman ko dahil wala rin namang magbabago. Kahit na magreklamo pa ako sa inyo ng paulit-ulit tungkol sa ugali ni Papa, hindi niyo pa rin naman siya hihiwalayan eh. Alam ko sa kabila ng ugali niyang yun, mahal na mahal niyo pa rin siya. Hindi naman mahal na mahal. Siguro mahal lang kasi meron kaming pinagsamahan at may mga anak kami. Kayo yun ang kapatid mo. At saka naaawa ko sa sitwasyon ng papa mo ngayon. Tingnan mo, hindi nga siya maasikaso ng mga taong tinulungan niya minsan. Pati nung babae niya dun sa Italy kung totoo man na may relasyon sila. Sa atin pa rin siya umuwi at tayo pa rin ang kailangan niya. Pero di ba ang unfair nun? Kasi pag masaya yung nangyayari sa kanya, ibang tao kasama niya. Pag malungkot at mahirap, sa atin siya pumupunta. Unfair nga. Pero siguro ganun na lang ang papel natin sa buhay ng papa mo. Kaya nga hindi rin kita masisi nung pinagsalitaan mo siya na masakit. Sa tingin ko natauhan din naman siya, pero hindi lang niya kayang aminin. Yan ang hirap kay Papa, masyadong ma-pride. Oo, at kahit na siya pa ang magmukhang masama, hindi niya ibababa yung pride niya. Pero wag ka mag-alala, kinuusap ko na naman siya. Ano pong pinag-usapan niyo? Marami. Sinumbat ko sa kanya lahat-lahat ng mga hinanakit at sama ng loob na kinimkim ko. Simula pa lang nung araw na nagloko siya. Sinabi ko rin ang mga kapabayaan niya sa atin. Wala na akong pakialam kung
May nararamdaman siya kasi mas matalas pa rin naman ang dila niya kung makapagsalita sa atin kahit na may sakit siya. Ano pong sabi ni Papa? Wala, natahimik. Tapos nun umalis na ako para maligo. Grabe, iba pala sa pakiramdam kapag nailabas mo lahat ng mga kinikimkim mo. Nung matapos ako maligo, nakita ko nagluluto ng tanghalian. Gulat nga ako kasi hindi naman niya yung ginagawa simula nung umuwi siya rito sa atin. Kung ako yung nakakita, baka magulat din ako. Pero hindi po ba kayo natakot? Natakot saan? Kasi baka nilagyan niya ng lason yung pagkain niyo matapos nung lahat-lahat ng mga sinabi niyo sa kanya. Sobra ka naman. Biro lang po. Pero masaya po ako na sa wakas nasabi niyo na kay Papa yung mga bagay na dapat niyang marinig mula sa inyo. Oo nga eh. Naisip ko na lang na kung magbabago siya, edi mabuti. Kung hindi, mabuti pa rin. Dahil hindi tayo naging kasing sama ng ugali niya. Lalo ka na anak, sa kabila ng mga pagtitiis mo sa papa mo. Salamat na rin kasi may anak siyang katulad mo. Sana ma-realize ni Noel kung gaano siya kaswerte sa'yo. Papa Dudut, hindi ko napigilang maluha sa huling sinabi ni Mama. Nakagagaan ng puso na para bang bigla na lamang naglaho yung tampo ko sa kanya noong mga nakarang araw. Pagkatapos naming mag-usap, pinaghain niya ako ng hapunan kahit na busog pa ako ng mga oras na yon. Pinilit kong ubusin yung niluto ni Mama para sa akin. At aminado ako na naiiyak talaga ako sa bawat subo ko. Kinabukasan, sakto walang paso kaya nag-decide ako na ilabas sila ni Papa. Himala naman na tumigil na sa pagreklamo ang tatay ko at kahit na nandun pa rin yung pagiging ma-pride niya, ay nasasaway na siya ni Mama. Yun ang unang beses na lumabas kami bilang isang pamilya. Sa kasalukuyan ay nakabalik na sa Italy si Papa at tuloy-tuloy naman ang pag-inom niya ng maintenance medicine niya. Palagi rin kasi siyang minomonitor ni Mama. Nag-aaway pa rin sila lalo na at hindi pa rin mamatay-matay ang isyo ng pambababae ni Papa. Pero hindi na lamang masyadong dinidibdib ng mama ko yon. Kaya nga para pansamantala niyang makalimutan ang sakit sa ulo na hatid ni Papa ay nilalabas ko na lamang siya para malibang. Oo, nakakainis kasi parang tumatandang paurong si tatay. Pero ayoko namang guluhin ang buong buhay ko sa pangungon sumi sa kanya. Mas nakafocus ako ngayon kay nanay at sa sarili ko at tungkol naman sa kapatid kong bunso ay freeloader pa rin siya. At walang ambag sa bahay kundi ang magreklamo. Buti na lang at hindi pa siya nakakabuntis dahil baka palayasin ko na talaga siya. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-air ang storya ng buhay ko. Ang masasabi ko lang sa mga kapwa ko breadwinner at pareho ng pinagdaraanan sana ay mas maging magaan ang susunod na taon para sa atin. Dahil deserve nating maging masaya at mabuhay sa isang stress-free environment. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyo forever kapuso at ka-Barangay Rosette. Dear Papa Dudut, mabuhay kayo buong team ng Barangay Love Stories sa number 1 radio station sa Mega Manila, Barangay LS 97.1 Forever. Ako nga pala si Brian, 35 years old at gusto ko lang idulog sa inyo ang problema at kwento ko tungkol sa babaeng nililigawan ko. Siya si Barbie, 25 years old at sosyal. Na-challenge ako noong simula dahil baka high maintenance, pero inassure naman niya ako na hindi siya ganong klase ng babae. Ora lang daw talaga niya ang pagiging sosyal, kaya mas lalo ko siyang nagustuhan. Sa lahat ng mga babaeng nakilala ko, sa kanya talaga ako tinamaan ng husto, Papa Dudut. Iba yung kilig na nararamdaman ko sa tuwing naiisip ko siya. Nasabi ko na nga rin yon sa dating kaklase at kaibigan kong si Martin. Binida ko talaga si Barbie sa kanya para suportahan nito ang feelings ko. 10 years ago nang magkaroon ako ng seryosong relasyon, Papa Dudut.
5 taon din kami ng ex kong yon bago ko nalaman na ipinagpalit niya ako sa isang matandang mayaman. Dinibdib ko yon ng sobra at mula noong nagkahiwalay kami, puro lang ako panghaharot sa mga babaeng nakikilala ko pero wala naman akong balak na seryosohin sila. Siguro dahil bukod sa hindi pa ako ready ay hindi rin ako totoong interesado sa kanila. Pero nung dumating si Barbie sa eksena, Papa Dudut, nagbago po ang lahat. Naramdaman ko ulit yung kilig at kakaibang saya kapag may nakilala kang taong gusto mo. Kapag kasama ko si Barbie, ang gaan lahat ng nararamdaman ko. Dinadaldal ko nga si Martin tungkol doon nang minsang nagkainuman kami sa bahay. Panay lang ang kantsaw niya sa akin dahil sa wakas daw ay nadali na ako ni Cupido. Himala talaga na bigla kang nagpainom ah. Huwag mo nang punahin. Baka mausog at hindi na ito maulit. Iba talaga kapag in love. Handang gumastos, makapagyabang lang sa kaibigan. Hayaan mo na ako. Ngayon na nga lang tumibok tong puso ko eh. Ang corny mo, pre. Bakit ganyan ka na? Nabetsin ka ata ng sisig eh. Awat ka na sa pulutan ha. Sobra ka ha. Inaya nga kita mag-inuman para masuporta mo tong nararamdaman ko tapos panaybasag ka naman dyan. O sige na, magkwento ka na dali. Basta o-order pa ako ng sisig ha. Akong bahala sa lahat ng gastos ngayon. Basta makinig ka lang kasi ang saya ko talaga. Parang nahanap ko na si Dawan eh. Nakaw, delikado tayo ah. Ganyan na ganyan din linyahan ko kay Marie Chris dati. Pero nasan kami ngayon? Ayun, binlock na namin sa Facebook ang isa't isa. Huwag mo naman akong takutin. Bakit? Kabado 20 ka na? Sinisira mo moment ko eh. Biro lang. O sige na, naniniwala na akong siya yung dawan mo. Ano nga ulit pangalan niya? Barbie. Wow! Pangalan pa lang parang ang ganda na. Parang Barbie Fortesa ba ang datingan? Sa kinis at kasimplihan. Oo pre. Tapos yung kaseksihan parang si Julian San Jose. Pangkalendaryo. Jackpot ka na dyan pre. Huwag mo nang pakawalan. Hindi ko na talaga papakawalan. Alam mo nang matagal din akong broken sa ex ko eh. Kaya nga natutuwa ako na may nakilala ka na ulit eh. Pero sigurado ako, hindi ka na naman magpapakita sa akin kasi puro kay Barbie na yung oras mo. Hindi ako ganun ha. Anong hindi? Nung kayo nung ex mo nun, ni Anino mo, hirap hagilapin eh. Tapos nung nag-break kayo, lagi mo akong kinukulit. Tsaka ka lang nakakaalala kapag single at miserable ka eh. Huwag ka mag-alala. Kahit maging kami ni Barbie, hindi na tayo magagaya tulad ng dati. Magkakaroon pa rin ako ng time sa'yo. Kinilabutan ako pre. Parang bromance ah. Parang kabit mo ako, parang yun yung tunog. Ano ba yan? Panira ka talaga kahit kailan. Pero hindi ka pa pala sinasagot ng Barbie mo? Okay lang naman sa akin. Hindi naman ako nagmamadali. Ayos lang sa akin to para mas makilala pa namin ang isa't isa. Mabuti yan, pero dapat wag ring masyadong mabagal, ha? Kasi baka mamaya masalisihan ka pa. Tapos yung mga kasabayan mo, itsurang Raver Cruz, tas may paabs na mala David Licauco. Yari tayo. Teka, paano mo nalaman na may abs si David Licauco? Siyempre, nakafollow ako sa kanya sa Facebook. Top fan nga niya ako kasi pinupusuan ko lahat ng pictures niya. Hindi ko pinalalampas. Abado ako sa'yo ha. Kala ko babaeng hanap mo. Si David Licauco pala. Gumaganti ka sa pangaasar ha. Kaya tinan mo, makakabawi ako sa'yo, umanda ka. Pero pre, seryoso na to. Masaya ako para sa'yo. At sana si Barbie na nga talaga. Kasawa ka kasing makita na palipat-lipat ng babae. Talo mo pa mga bubuyog. Alam mo di magtatagal, magwewelga na sila. Talo mo pa sila sa pag-ikot sa mga bulaklak eh. Hindi na ako lilibot sa ibang bulaklak. Si Barbie sapat na. Basta tandaan mo rin pre, kapag broken ka kay Barbie, pwede mo akong ayahin uminom. Basta libre mo lahat, lalo na yung sisig. Loko, hindi ako mabobroken kay Barbie. Itaga mo yan sa abs ni David Licauco. Nagkantsawan pa kaming muli ni Martin at saka pinagpatuloy ang masayang inuman.
kung saan na napadpad ang usapan namin. Pero hindi matanggal sa isipan ko si Barbie, Papa Dudut. Kahit magkausap kami ni Martin ay panayang sulyap ko sa cellphone ko. Magka-chat kasi kami ni Barbie at hinayaan naman ako ni Martin kahit alam niyang wala sa inuman ng focus namin. Panay na lang din ang kantsaw niya sa akin dahil hindi ko na raw matanggal ang ngiti ko habang kausap si Barbie. Paano ko ba naman kasi gagawin yon ay punong-puno ng kilig ang dibdib ko? Iba talaga si Barbie. Kahit sa ex ko noon ay hindi ko yon naramdaman. Feeling ko talaga si Barbie na ang the one. Nakadagdag din kasi na masipag siyang mag-reply sa panghaharot ko sa kanya. Kaya mas ginanahan ako, Papa Dudut. Nakilala ko si Barbie sa isang kasal ng katrabaho ko. Mabuti na nga lang at pumunta ako. Hindi sana ako pupunta dahil masyado akong bitter. Ayokong makakita ng mga taong masasaya dahil in love sila. Pinilit ako ng katrabaho ko na umattend dahil may ipapakilala raw siya. Noong una pumayag ako kasi naisip ko na isang panibagong babae ang haharutin pero hindi bibigyan ng commitment. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil nung pinakilala na si Barbie sa akin, hindi lang harot ang gusto kong mangyari sa amin. Gusto kong magseryosohan na kaming dalawa. Buong gabi kaming dalawa lang ang magkausap. Napansin na ngayon ang lahat kaya kinansyawan kaming dalawa. Wala kaming pakialam noon, Papa Dudut. Masyado kaming masaya para intindihin ang pang-aasar ng ibang tao. Brian, okay lang ba sa'yo na dito tayo kakain? Nagulat nga ako na dito tayo kakain. Hindi ba mahal dito? Napapanood ko to sa mga vlogger eh. Oo, pero masarap naman daw ang pagkain dito. Tsaka maganda rin ang ambience. Bawing-bawi sa ibabayad natin. Ako magbabayad dito. Ako nagyaya eh. Talaga ba? Di ba nakakahiya? Ayos lang, ano ka ba? Lalaki ako, kaya dapat ako magbayad. Eh pwede naman ako mag-ambag para hindi naman tunog abusado. Ang ambag mo lang ngayon, pangitiin ako. Makakapag-ambag ka ba nun? Naku, mabubusog ka sa ambag ko. Tara, order na tayo. Boom! Mahal nga rito. Grabe ang presyohan ha. Nakita mo? Huwag na lang ba tayo rito? Pwede naman tayong lumipat sa mga turo-turo kung yun lang ang afford mo. Aray naman, nasaling ang pagkalalaki ko doon. Kaya ko to, nag-inarte lang ako. Hindi tayo lilipat sa turo-turo. Ang ganda pa naman ang suot mo ngayon. Bagay sa presyo ng mga pagkain dito. Salamat ha. Pinaghandaan ko talaga tong date natin kaya nagmaganda ako. Kala ko nga nasobrahan ako eh. Wala nang masosobra pa kaysa sa presyo ng kanin nila rito. Grabe! Talagang 120 ang isang order ng plain rice na merong celery sa ibabaw? Parang masama talaga ang loob mo na kakain tayo rito, no? Huwag na lang kaya nating ituloy to. Ako na tong nahihiya eh. Uy, ikaw naman. Nagbibiro lang ako. Hindi tayo aalis. Kaya ko magbayad dito. Umorder ka lang dyan. Akong bahala. Okay lang ba kung umorder ako ng steak? Magkano bang steak nila dito? 2.5 lang naman yung pinakamura. 2.5? Pinakamura pa yun. Bill ko na yung sa kuryente na isang buwan na. Okay, ganito na lang. Ako na magbabayad sa steak tapos ikaw na magbayad sa plain rice mo. Alam mo, kanina mo pa pasimple sinusugatan ng pride ko eh. Pero okay lang yan kasi type talaga kita eh. Kaya kahit 5K pa yung steak na yan, babayaran ko pa rin yan. Kahit maputulan na kami ng kuryente sa katapusan. Ikaw talaga puro kabiro. Uy, seryoso ako ha. Mukhang mapuputulan kami ng kuryente sa katapusan kapag umabot tayo ng 5K dito. Alam mo, hindi ko na talaga alam kung seryoso ka na o nagbibiro ka pa. Isa lang ang dahilan ng pagsiseryoso ko. Ano yun? Ikaw. Kaya huwag mong bibiruin tong feelings ko para sa'yo ha. Kasi pag nasaktan ako, seryoso to. Ayoko na ulit magmahal. Bakit ang corny mo? Corny naman talaga ang tao kapag nagmamahal, di ba? Che! Ano, order na tayo? Uy, okay lang talaga ha. Kahit umabot tayo ng 5,000. Oo naman. Kung talagang love language mo ang steak, sige, ibibili kita kahit 10,000 pa yan. Brian? Ano yun? Mamaya pag dumating yung mga order natin, picturean mo ako kasama yun ha.
Dapat kita rin yung logo ng restaurant na to para alam nila kung saan tayo kumain. Okay lang ba? Huwag mo na itatapon yung resibo ha, kasi sasama ko yan sa Imamay Day ko. Huwag mong lukutin para naman hindi nakakahiya sa makaka-view. Tara, order na tayo. Papa Dudut, hindi ko naman minamasama ang gustong mangyari ni Barbie. Ano lang ba naman yung picturean ko siya kasama ang mga malaginto na presyong steak na gusto niyang orderin. Kahit isama pa niya ang resibo ng kabilang table ay wala ring problema sa akin. Ganoon naman kasi ang uso lalo na para sa mga Gen Z. Kailangang i-flex ang good moments. Natuwa lang din ako na siguro i-consider ni Barbie na good moment yung date namin. Noong dumating na nga yung mga order namin ay panay ang picture ko sa kanya. Lahat ng anggulo na gusto niya. Nahirapan pa akong isama pati yung logo ng restaurant kasi nga medyo malayo yon sa amin. Pero nagawan pa rin namin yon ng paraan. Kumukulo na ang sikmura ko pero hindi pa kami tapos magpicturan. Medyo lumamig na yung mga in-order naming steak at hindi na tuloy nakakatuwang kainin. Pero ayos lang kasi nakita ko naman ang saya ni Barbie. Priceless moment na yon sa akin. Panay ang check niya sa mga pictures na kuha ko sa kanya, Papa Dudut. Halos hindi na nga rin niya ako kausapin dahil nakatutok na siya sa cellphone niya. Pinost na pala niya kaagad pagkatapos niyang lagyan ng mga tamang filter ang pictures. Hinayaan ko pa rin siya kahit gusto ko na sanang makipagkwentuhan sa kanya. Ang dami ko pa namang baong kwento sa kanya tungkol sa sarili ko. Pero mukhang mas interesado siya sa mga pangpupuso ng mga friend niya sa Facebook. Nakafeel ako ng lungkot ng gabing yon. Dahil hindi man lang kami masyadong nakapag-bonding, Papa Dudut. Tapos mahigit 5,000 piso pa ang ginastos ko. Sa madaling sabi, parang luging investment yon sa akin. Pero ayos lang kasi nakita ko namang masaya si Barbie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. May kaya naman ako sa buhay, mga kabarangay. Hindi ko lang kasi yon pinagsasabi sa iba dahil pakiramdam ko ay hindi naman kailangan. Galing ako sa mayamang angkan sa Batangas. Naambunan na rin ako syempre ng yaman pero gumawa pa rin ako ng sarili kong daan para mapatunayan ang sarili ko. Hindi ko inasa sa pamilya ko ang ikakaunlad ko, Papa Dudut. Proud ako sa sarili kong pagod at tiyaga ko ang nagtulak sa akin sa maayos na buhay. Madalas akong mailang kapag binabati ng mga kakilala ko ang yaman ng pamilya ko. Ayokong umakto na parang may ambag ako roon. Oo, at swerte akong napunta ako sa pamilyang hindi problemado sa pera. Pero mas gusto kong sa sarili kong gawa ko nagkaroon ng ipangbabayad ko sa lahat ng mga kailangan ko sa pang-araw-araw. Magkaiba naman kami ni Barbie. Hindi siya lumaki sa mayamang pamilya, pero nagsumikap din naman siya tulad ko. Hindi nga lang din talaga ganon kalaki ang kanyang sahod. Napansin ko na mahilig siyang bumili ng mga magagarang gamit at kumain sa mga mamahaling restaurant. Doon talaga kami nagkaiba. Mas trip ko kasi yung mga simple lang na gamit at nakakabusog na kainan kahit na hindi ito kamahalan. Pansin ko kasi na puro branded ang gamit ni Barbie. Nung una inakala kong mayaman talaga siya pero nalaman ko na galing siya sa hirap at kahit papaano ay nakakaraos naman. Pinaliwanag niya sa akin, Papa Dudut, na mahilig lang talaga siya sa mga mamahaling gamit dahil nawawala raw ang stress niya sa buhay kapag nakakabili ng mga yon. Ang importante naman daw ay wala siyang natatapakang tao sa mga hiling niya at hindi pa naman daw siya nababaon sa utang. Hindi man ako komportable sa naging sagot niya pero tinanggap ko yon. Kaya lang ay parang na-turn off ako minsan nang mag-date kami sa isang luxury mall. May ginawa siya at hindi ko yon nagustuhan. Grabe! Ang bango talaga ng mga shala na mall, no? Ibang-iba sa mga mall na pangmasa. Ang lakas makayaman. Bihira ako pumunta rito kasi ang mamahal nga ng mga benta.
Nakakatakot silipin yung price tag. Buti na lang at napapayag kita na dito mag-date. Na-experience ko rin sa wakas makapasok dito. Basta kung saan ka magiging masaya, dun tayo. Alam mo naman na yun. Nako, baka sa simula ka lang ganyan ha. Baka kapag sinagot na kita, hindi na kita mapasunod. Kahit gumawa pa tayo ng kasulatan na magiging under ako sa'yo habang buhay. Ikaw talaga? Pag ako sinumpong baka totohanin ko yan. Sige ka. Uy, Brian! Ano yun? Tingnan mo tong bag na to. Ganda. Mukhang mahal. Huwag na natin lapitan, baka magasgasan. Ay, hindi pwede. Pasok tayo sa loob. Please. Gusto ko lang talaga mahawakan tsaka mapicturan. Ang alam ko, bawal magpa-picture sa mga luxury bags pag hindi naman bibilhin. Para hindi raw magawa ng replika. Sino ba nagsabi sa'yo na hindi ko bibilhin? Ay, bibilhin mo nga. Joke! Siyempre hindi, no? Hindi ko yan afford, pero gusto ko lang hawakan. Magpunos ka maigi ng kamay mo, ha? Baka mamaya nagmamantika yung kamay mo. Naku, madali tayo niyan. Huwag ka mag-alala. Mukhang hindi ako susumpungin ng pasma ko ngayon. Halika na! Sabi nila, pagpapasok ka raw sa mga luxury shop, huwag ka raw papahalata na mahirap ka kasi hindi ka nila i-entertain. Mukha namang nahahalata na nila na hindi tayo mayaman. Kasi walang lumalapit sa atin para mag-assist. At mukhang ginajudge pa tayo nung isa ro sa sulok, oh. Hayaan mo siya. Hindi rin yan makakapalag sa atin kasi may SOCMED na. Huwag niya tayong ma-discriminate ha, kasi talagang ipopost ko siya sa Facebook. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Oh, sige na, hawakan mo na yung bag para matapos na makakain na tayo. Huwag mo ko madaliin. Moment ko to. Brian, ang ganda ng bag na to. Tingnan mo. Dahan-dahan na sa paghawak, ha? Kasi tinitignan na nila tayo, eh. Ayan, mukhang papalapit na yung isa. Huwag ka kasing kabahan. Harangan mo ako saglit. Harangan? Bakit? Para hindi nila makita na pipicturean ko tong bag. Bawal ngang picturean yan. Kaya nga simple tayo, di ba? Harangan mo ako dali bago sila makalapit. Sige, pero dalian mo, ha? Ayan, nakadalawang picture na ako. Okay na to, tara na. Mabuti pa nga. May picture na ako, hawak yung pangarap kong bag. Ay, grabe yung kaba ko dun, ha? Buti, nakalabas na tayo bago nila tayo usasain. Wala na akong pakialam sa kanila, no? Basta masaya ako na meron na ako ipopost mamaya sa Facebook ko. Ipopost mo talaga? Eh, hindi mo naman binili, ha? Kahit na, kunwari na lang na nabili ko na. Di naman nila malalaman yun. Konting crop lang sa pictures ko kanina, magmumukhang sa akin na yung bag. Pero paano kung may ibang makahalata o makaalam? Eh malalaman lang nila yon kapag sinabi mo. Kaya itiko mo lang yung bibig mo ha. Atin-atin lang to. Okay? Nagmadali na nga kaming lumayo sa pwesto namin yon para makahanap na kami ng pwedeng maupuan. Panay na kasi ang pangungulit ni Barbie na maupo na kami para ma-edit at ma-post na niya ang pictures na kuha niya kasama ang pangarap niyang bag. Napunta kami sa isang Chinese restaurant. Mas ipopost kesa umorder. Ako na tuloy ang nahiya sa waiter na pabalik-balik para ma-check kung may orders na kami. Ang tagal din bago niya na-edit ang mga pictures. Kasi raw yung mga naunang inuna nito na ayusin ang edit niya. Nagmukhang hindi sa kanya yung bag. May gusto sana akong sabihin sa kanya pero alam kong ikakasama niya ng loob yon. Nakahiyaan ko na ring magpakatotoo sa kanya kasi ayokong ma-offend siya sa akin. Lalo na't gusto ko na talaga siya papadudot. Iniisip ko na lamang na yun naman na siguro ang huling beses na gagawin niya ang mga bagay na yon. Pero hindi nangyari ang iniisip ko. Sa next date namin, gusto ulit niyang bumalik sa luxury mall na yon para magsukat naman ng mga mamahaling damit at magpapanggap na OOTD niya ang suot niya. Buti sana kung binili niya pero pinahirapan niya lang ang mga nag-a-assist sa kanya. Wala siyang binili maski isa. Sabi niya hindi pa raw niya afford bilhin yon kaya makukontento na siya na i-post na lamang yon at magkunwaring sa kanya talaga ang mga yon. Wala naman daw magtatanong basta wag lang daw akong sasagot kung sakaling may mga has na magtanong tungkol sa mga ipinopost niya. Gano'n na siya kakomportable sa akin papadudot. Nakwento ko yon kay Martin nang minsan akong dumalaw
sa kanila. Ayos talaga pag in love ka no? Napapadalas yung pagdalaw mo sa akin, tas bukod pa ron, panay ang libre mo ng alak. Huwag sana kayo magkaroon ng problema ni Barbie para tuloy-tuloy itong biyayang natatanggap ko sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo may problema kami ni Barbie? Ha? Ang bilis naman. Broken ka na ba agad sa kanya? Red flag ba? Hindi ako broken sa kanya, pero red flag siya. Lahat naman ng tao may tinatagong red flag na iwinawagayway lang kapag komportable na sila. Yun nga eh. Masyado na siya naging komportable sa akin. Kaya hindi na siya nagatubili na iwagayway yung red flag niya. Ano ba kasing nangyari? Niloko ka ba niya? Nanlalaki ba? Binastos ka ba niya? Parehong hindi. Huwag mo na akong pahirapang manghula, pre. Anak ka naman ng tipaklong eh. Hindi naman masyadong mahal tong painom mo para stressin mo ko kakahula sa problema mo kay Barbie. Grabe to. Nagiging red flag ka talaga pagdating sa alak, no? Eh ano nga kasing nangyari? Social climber siya. Ha? Paano mo nasabi? Mahilig siya mag-post sa Facebook ng mga mahal na gamit. Uso naman yan ngayon. Basta galing sa pinaghirapan mo, wala namang problema. I-flex mo lang. Yun na nga ang problema. Kasi hindi naman niya gamit yung finiflex niya. Andun pa sa mall naka-display yung gamit. Tapos magpipicture siya at ipopost siya sa Facebook na kunwari gamit niya yun. Baka naman nagbibiro lang siya. Alam mo naman mga kabataan ngayon. Hindi, iba yung kaso ni Barbie. Siya pa mismo nagsasabi sa akin na huwag ko ipagsabi sa iba na ginagawa niya yun. Kami lang daw dapat ang makaalam. Diyan ka naman red flag, pre. Kasi sinabi mo sa akin. Sinabi niya palang huwag mo ipaalam sa iba. Alam mo bagay kayo, parehong mapula mga watawat nyo. Iwagay-way mo pa yung iyo. Seryoso na kasi Martin. Kilala mo naman ako. Ayoko sa mga social climber. Wala naman siyang nasasaktang ibang tao sa ginagawa niya. Hindi naman niya ninanakaw yung mga yon. Picture lang naman. Hindi ba't parang pagnanakaw na yung ginagawa niya? Parang inangkin niya yung isang bagay na hindi naman sa kanya. Inuwi ba niya? Hindi naman, di ba? Ulitin ko picture lang yun. Huwag mo masyadong palakihin yung issue. Hindi naman na sana lalaki tong issue, kaya lang paulit-ulit na nangyayari. Ako na iniiyak kada may pinopost siya na mamahaling restaurant at mga gamit. Minsan nga, may fine dining restaurant kaming nadaanan. Sabi niya, picturean ko daw siya doon. Kunwari kakatapos lang namin kumain. Itatag daw niya ako. Pero sumunod ka naman. Oo, kahit ayoko. Ay, parang ako na iniiyak sa ginagawa niya. Minsan nga, nasita kami doon sa jewelry shop na pinuntahan namin. Gusto niyo magpicture habang suot yung kwintas. Nag-request siya na picture ako siya doon sa store. Doon daw sa area na hindi halatang jewelry shop. Para daw hindi mapansin na doon lang namin kinunan yung picture. Sinubukan namin maghanap ng pwesto. Tapos akala tuloy ng staff, itatakbo namin yung kwintas. Ang nangyari, pinahubad kay Barbie yung kwintas tapos pinaalis kami. Gusto pa sana niya i-post sa Facebook yung insidente para mabash daw sila pero pinigilan ko lang. Tinakot ko siya. Sinabi ko kapag ipopost niya yun, malalaman ng friends niya sa Facebook na fake lahat ng ina-upload niya. Ayun, kumalma bigla. O anong balak mo ngayon? Parang gusto ko nang tumigil sa panliligaw. Pero kapag naiisip ko yun, nahihirapan ako. Malamang, gusto mo na eh. Ano ba sa tingin mo pwede kong gawin ngayon? Siguro hayaan mo na muna. Basta wala naman siyang natatapakang tao, ayos pa rin yun. Ano bang mas pipiliin mo? Low-key at simpleng babae pero cheater naman? O yung ma-flex sa mga mamahaling gamit na babae pero mukhang loyal? Pili ka, pre. Natahimik ako sa sinabi ni Martin, Papa Dudut. Imbes na maging klaro, mas naguluhan ang feelings ko para kay Barbie. May point din naman kasi si Martin pero hindi niya maintindihan ang nararamdaman ko. Nag-change topic na lamang kami para hindi na ako ma-stress kakaisip sa kanya. Maayos naman kasi talaga si Barbie. Sa akin lang siya nagpapaligaw at alam kong loyal na siya sa akin. Ni minsan kahit may gwapong dumaan sa harapan namin ay hindi niya yon pinapansin dahil nakafocus siya sa akin. Ibang kilig na nararamdaman ko sa tuwing ginagawa niya yon. Malambing din siya at maunawain sa mga maliliit na kapalpakan ko. Hindi rin siya tinotoyo. Saka syempre, ang laking bonus na maganda siya at sexy. Ano pa bang mahihiling ko, hindi ba? Kaya lang, nadali niya kasi ang pinakaayaw ko sa isang tao. Yung pagiging social climber. Marami akong inalis sa buhay ko ng mga taong ganito.
Lalo na yung mga hindi na nga afford ang marangyang lifestyle pero pinipilit pa rin para lamang may maipagyabang sa ibang tao. Nakakalungkot lang makakita ng mga ganito, Papa Dudut, at mas lalo lang akong nalungkot dahil kabilang si Barbie sa kanila. Gustuhin ko mang iwasang makita ang pagiging social climber niya pero hindi ko magawa. Paano ba naman kasi? Kade-date namin sa kaka-date namin, mas lantaran niyang ipinakita ang pagiging social climber niya. In-overthink ko tuloy na baka gamitin niya ang pera ko para lamang magmukha siyang sosyal at angat sa iba. Parang hindi ko masisikmura yon, Papa Dudut. Parang hindi ko kakayanin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinaya ko pa ba ang pagiging social climber ni Barbie? Oo, sinubukan ko pa rin. Nagkunwari na lamang ako na okay lang at lagi ko na lang iniisip ang good sides niya kapag nati-turn off na ako sa mga ipinapakita niyang pagiging social climber. Minsan nga ay gusto niyang manood kami ng sine pero dapat daw doon sa mga reclining chair para magmukhang premium at maisip agad ang mga tao na hindi regular na sinihan ang pinasukan namin. Maaga rin kaming pumasok sa loob ng sinihan para lamang makapag-oras siya bago magsimula ang pelikula. Pinakita rin niya ang mamahaling kape na hindi rin naman niya ininom daw dahil acidic siya. For the picture lang daw, Papa Dudut. Isang beses din ay nagsukat siya ng mamahaling sapatos, nagpa-pedicure siya at foot spa para bumagay sa sapatos na isusukat niya. Mahalang sapatos na yon at alam niya sa sarili niyang hindi niya yon bibilhin. Pero kailangan pa rin niyang picturean para ma-post sa Facebook. Siyempre, inari na naman niya ang sapatos na yon kahit sinukat lang naman niya. Kasabwat pa nga ako dahil ako ang nagpicture sa paa niya habang suot niya yon. Ako rin ang nag-edit para magmukhang hindi floor ng mall o shop. Nakakahiya talaga yon pero ginawa ko pa rin kasi habang tumatagal, nahuhulog naman na ang puso ko sa ibang magaganda niyang kinikilos. Doon naman siya bumabawi. Pero pagkatapos niya makabawi, gagawa na naman siya ng mga bagay na agad kong hindi magugustuhan. Yun ang naging cycle naming dalawa, Papa Dudut. Napagod yung pa akong umaura ha. Ang tagal mo kasi bago nakuha yung tamang anggulo eh. Sorry. Hindi naman kasi ako magaling magpicture. Sayo ko lang naman to ginagawa. Eh dapat masanay ka na. Kasi kapag tayo na, ikaw na ang official photographer ko. Siguro kaya mo naman ang gawin yung mag-isa. Hanga nga ako sa galing mo magpicture eh. Huwag mo na ako idamay dyan. Hindi pwede no, kailangan pa rin kita. Para makarelate ka na rin sa mga boyfriend na taga-picture ng maaarte nilang girlfriend. Ay, hindi na ako makapaghintay na maging official na tayo. Bakit kasi hindi mo pa ako sagutin ngayon? Oy, may lakad ka ba? Ba't nagmamadali ka? Ikaw kaya nagsabi na hindi ka na makapaghintay na maging official tayo. Wait lang kasi. Sure naman na sasagutin kita balang araw eh. Pero ngayon, wait lang muna. Bakit? Tetestingin mo pa ba ako? Hindi naman. Kasi gusto kitang sagutin kapag nasa ibang bansa na tayo. Ha? Hindi ba cute yun sa'yo? Sa ibang bansa magiging tayo? So, kailangan muna natin pumunta sa ibang bansa para sagutin mo ako? Kasi pwede naman. Mahilig naman ako mag-travel. Hindi ako mahilig mag-travel eh. Tsaka sayang lang ang pera, mapapagod lang ako sa kakalakad. Mabilis din ako mahilo sa biyahe, hindi ko kaya. Nalalabuan ako sa gusto mo mangyari. Gusto mo, sa ibang bansa ako sagutin. Pero ayaw mo naman mag-travel para mangyari yun. Ayaw mo lang yata ako sagutin eh. Ay, teka, mali pala ako ng pagkakasabi doon. Ang gusto ko lang mangyari, yun bang magmukhang nasa ibang bansa kita sinagot? At pwede naman mangyari yun. Anytime, pwede ako mag-leave sa trabaho para lang matupad na yan. Hindi mo naman naintindihan eh. Ay, nako. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi na tayo gagastos ng mahal. Meron akong mas praktikal na alam. Mas praktikal? Paano? May kakilala ka bang magaling mag-edit ng pictures? Nagagawa mo naman yun kahit sa simpleng app lang sa cellphone mo, di ba? Iiba pa rin yung professional para walang bahid ng pandaraya. Anong ibig mong sabihin?
pwede na kitang sagutin anytime. Basta may mahahanap kang mag-e-edit ng picture natin na kunwari nasa Korea tayo. Yung tipong nasa ilalim tayo ng cherry blossoms. Yung bang nakasuot tayo ng puffer jackets? Yung ramdam na ramdam ko tuloy yung lamig. Yung ganon. Bakit hindi na lang tayo pumunta ng Korea para totoo na? Ako nang bahala sa gastos para lang ma-experience mo rin yun. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako mahilig mag-travel. Uunahin ko na lang ibili ng gamit kaysa ipang bakasyon ko, no? So, yun talaga ang gusto mo? Magaling mag-edit? Kuha-kuha mo talagang idea ko. Ay, para may ma-post ka sa Facebook, tama ba? Oo, grabe. Iba na talaga ang connection nating dalawa. Gets na gets mo na yung gusto ko. Pero sa panahon ngayon, kahit gaano kagaling yung nag-edit, mahalata pa rin. Marami nang magagaling na mga mata ngayon. Mahirap na kapag nagkabukingan. Nakakahiya. Hindi yan. Marami akong friends sa Facebook na alam agad kapag edited ang picture o hindi. Di i-hide natin sa kanila. Basta yun lang naman yung gusto ko eh. I-edit tayo sa iba't ibang lugar sa Korea. Gusto ko yung mga sikat na tourist spot doon ha. Tsaka kung pwedeng mag-edit na may kasama tayong sikat na artista sa Korea. Di ba? Kunwari kasama natin nagsasamgyupsa. Perfect yun, di ba? Perfect yun. Parang hindi ako sigurado kung gusto ko yan. Alam ko na bibigla ka pa lang ngayon. Pero mamaya pagka uwi mo, marirealize mo na maganda yung idea ko. At least, hindi ka nagagastos pang travel natin, di ba? Kailangan lang nating magpanggap. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Barbie, Papa Dudut. Pero inintindi at inunawa ko pa rin. Siguro'y ganun lang talaga siya, baka may nangyari sa kanya noon kaya naging social climber siya. Sinubukan pa rin niya akong kumbinsihin tungkol sa ideya niya. Umuo na lamang ako para tumigil na siya. Pero ayoko talaga. Buong gabi na magkasama kami at wala siyang ibang bukang bibig kundi ang matuloy ang plano niya. Hindi pa rin ako nagsasalita tungkol doon. Nagtampo tuloy siya dahil nahalata niyang naiinis na ako. Nagpahatid na siya sa bahay at hindi niya ako tinext o chinat man lang. Nalungkot ako kaya minessage ko siya at sinabing payag na ako sa gusto niya. Naghanap talaga ako ng magaling mag-edit ng picture para magmukhang nasa Korea kami. Nagbayad ako ng malaki para lamang magawa yon. Natuwa si Barbie nang makita mga picture na inedit. Doon na niya ako sinagot. Pinost ni Barbie ang pictures namin at hindi ko yon inaccept sa timeline ko nang itag niya ako. Andun pa rin kasi ang hiya ko. Lalo na't nag-copy-paste din siya ng quote mula sa ibang magkarelasyon na vlogger. Iyang hiya talaga ako sa ginawa niyang yon. May mga taong nagko-comment at pabirong nagsasabi na baka edited daw. Pero nilabanan ni Barbie yon at sinabing totoo ang lahat. Nag-comment pa siya ng flight tickets namin kunwari pero kinuha lang niya mula sa internet ang mga yon. Kabado talaga ako na may makahalata. Halos atakihin ako ng anxiety dahil sa mga ginagawa niya. At nung hindi ko na talaga natiis, ginost ko na siya. Ilang beses niyang sinubukang puntahan ang bahay ko pero lagi akong nagtatago. Hindi ko siya kayang harapin dahil baka hindi ko ma-filter ang dapat kong sabihin sa kanya, Papa Dudut. Hello, Martin, saan ka? Siya tayo? alas 10 pa lang ng umaga, pre. Okay na yan. Mag-almusal ka na tapos punta mo na ako dito sa bahay. Ako nang bahala sa lahat. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ang aga-aga, alak agad ang bungad mo? Teka, naghiwalay na ba kayo ni Barbie? Paano mo nalaman? Lahat ng taong broken nag-aayang uminom sa umaga. Bakit kayo naghiwalay? Kasasagot niya lang sa'yo, di ba? Walang formal breakup. Ginost ko na lang siya. Uy, mali naman yan. Kaya pumapangit tingin sa atin ng mga kababaihan dahil sa mga ganyang gawain eh. Kasalanan naman kasi ni Barbie. Kahit pa kasalanan niya, pre. Dapat tapusin mo pa rin ng maayos para hindi na umasa yung tao. Papahirapan mo pa siya eh. Bigyan mo na agad ng closure. Napasaya ka rin naman niya kahit papaano.
Baka kasi kapag magkaharap kami, hindi ko makayanan. Baka bigla akong maging marupok. Alam mo naman na siya ang kahinaan ko ngayon. Bakit ba kasi nakipaghiwalay ka? Ang saya nyo pa naman tingnan dun sa mga picture nyo sa Korea. Ang laki ng ginastos mo ron tapos maghihiwalay rin pala kayo. Ay, yan na nga eh. Hindi naman talaga kami pumunta ng Korea. Edited lang yung mga picture. Gusto niya lang palabasin na galing kami dun. Si Barbie may pakana nun. Bumayag lang ako para mapasaya siya. Pero hindi talaga ako komportable kaya... Kaya mo siya ginost. Mali ba talaga ako? Naiintindihan naman kita, pre. Mga bata pa lang tayo. Lagi mo nang sinasabi na ayaw mo sa mga social climber. Kaya lang, mas maganda kung sasabihin mo na lang sa kanya yung dahilan para magkaroon din siya ng closure. Ang hirap na may nasasaktan tayong tao. Ay, tama ka. Sige, pass muna sa inuman ngayon. Tatawagan ko lang si Barbie. Basta tuloy pa rin yung inuman, pre. Ano man maging resulta ng pag-uusap niyo ni Barbie, ha? Pero parang awa mo naman, pre. Mamayang gabi na natin i-schedule. Huwag ganito, tirik na tirik yung araw, oh. O sige, ako nang bahala mamaya. Bye. Kahit ayoko pero sige, tawagan na kita para magkali naman na. Oh, mabuti naman at nagparamdam ka na. Sorry kung natagalan bago kita tinawagan. Kulang nga tong tawag eh. Kailangan mo magpakita ng personal sa akin. Ano ba kasing nangyari? May problema ba tayo? Meron. Eh di sabihin mo sa akin para alam ko. Hindi yung bigla ka nalang nawawala. Talo mo pang babaeng may toyo. Barbie, gusto ko lang mag-sorry kung hindi ako nagparamdam sa'yo ng ilang araw. Eh ano ba kasing dahilan? Bakit hindi ka nalang bigla nagparamdam? Kasi ayoko na. Anong ayaw mo na? Bala ko talaga na i-ghost ka eh. Para hindi na ako mahirapan na sabihin sa'yo yung totoo. Kasi alam ko masasaktan ka. Pero hindi naman tama na gawin ko yun sa'yo. Kaya tumawag ako para formal lang makipag-iwalay. Ang galing mo rin no? Matapos mo akong makuha tsaka ka biglang aayaw. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki eh. Sa una lang kayong magaling. Gusto naman talaga kita eh. Hanggang ngayon. Huwag ka na magsinungaling. Yan ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Hindi ako nagsisinungaling. Ay. Kaya gusto ko na rin aminin sa'yo yung totoo para hindi rin mabigat to sa dibdib ko. Barbie, social climber ka. Hindi ko yung nagustuhan. Anong social climber? Hindi ako ganun no? Kapal ang mukha mo ah. Simpleng tao lang ako na simpleng mga bagay lang ang gusto. Sige, ganito na lang. Hindi ako natuwa sa mga pinost mong mamahaling gamit sa Facebook, lalo't hindi naman sa iyo yun. Huli na rin talaga yung pagpapa-edit mo ng pictures natin na kunwari nasa Korea tayo. Doon talaga ako nadali. Ayoko na. Eh di sana sinabi mo sa akin yan. Tsaka wala naman akong ginawang masama ah. Nagnakaw ba ako? Nanira ba ako ng ibang tao? May mga tao bang napariwara dahil sa mga post ko? Wala naman di ba? Ang babaw ng panghusga mo sa akin. Barbie, ang gusto ko lang sana... Huwag tuloy ang sasabihin mo. Baka mamaya hindi pa kita matansya. Tama lang na maghiwalay na tayo. Sinubukan kong tawagan muli si Barbie para ipaliwanag ang sarili ko. Nasaktan ako na hindi niya ako nagawang maintindihan. Pero sa huli ay sinukuan ko na rin lalo't pinagbumuran niya ako sa text. Blinak na rin niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Maraming nag-message sa akin na mga screenshot ng mga parinig niya sa akin sa Facebook. Ako ang nagmukhang masama. Tinanggap ko naman yon at hindi ko na kailangang ipaliwanag ang side ko dahil ginawa ko lang ang sa tingin kong tama para sa sarili ko. Hindi naman enough na gusto mo lang ang isang tao. Dapat din ay makakabuti siya para sa mga pinaglalaban mong prinsipyo sa buhay. Sadly, hindi yon natumbasan ni Barbie. Nang hinayang talaga ako sa relasyon namin at aminado akong nami-miss ko pa rin siya kahit may 4 na buwan na kaming hiwalay. Pero wala naman akong balak na makipagrelasyon pa ulit sa kanya. Wala na akong naging balita pa sa kanya at nagbalik na akong muli sa dati kong nakasanayan. Date lang muna pero iwas muna sa commitment hanggat hindi pa nakikita kung siya na talaga. Natuto na ako sa mga nangyari sa amin ni Barbie at ayoko nang maulit pa yon. Sisiguraduhin ko na kung sino man ang next na makikilala ko, siya na ang nararapat at huli ko.
Ayaw ko nang sumugal sa maling tao para sa akin at hindi na ako papayag na unahin ko lagi ang kilig at landi. Meron pang mas malalim doon para mas tumibay ang pundasyon ng magiging relasyon namin kung sino man siya. At habang wala pa siya ay maghihintay lamang ako. Gagawin ko muna ang mga bagay na nagpapasaya sa akin at makukontento sa sarili ko. Aayusin ko ang mga maling nakagawian ko at balang araw kapag nagkita na kami ng dawan ko, hindi na ako magkakamali na piliin siya at ipaglaban. Dahil sigurado na ako sa mga desisyon ko sa sarili ko dahil minsan ay nagawa ko ng piliin kung ano ang mas tama para sa sarili ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Brian.